naman, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula. Help stop cavities before they start. While keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful! Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.
got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, oras po natin. 8 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig at syempre sa ating mga manonood via live streaming. Kumusta na po tayo? Happy Wednesday afternoon, Simbang Baklaran. Unang araw po tayo sa buwan ng Hulyo. Ano po? It's July 1, 2026. Mga kaibigan, samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Syempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. Meron po tayong bagyo. Ingat-ingat. Lalong-lalo na po yung mga nakararanas na ng mga pag-ulan. Sapagkat kanina po, yung pinakahuli pong forecast ng Pag-asa, napanatili po ng bagyong Henry ang lakas niyan. Pero habang kumikilos po ng pakanluran sa kargatang sakop po ng West Philippine Sea. Po. So malaman natin sa Pag-asa, nasaan na ang bagyong Henry at yung mga naasahan na maapektuhan nito. Alamin natin, nasa linya na natin ang DOST Pag-asa si Sir Benny Sonestareja. Sir Benny, magandang hapon. Magandang hapon, Miss May. Update tayo regarding po kay Tropical Depression Henry. As of 10 in the morning ay nasa 240 kilometers ito west-southwest ng Abukay, Bataan. Taglay ang hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna, pagbugso hanggang 55 kilometers per hour at kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kph. So, ibig sabihin po, unti-unti itong lumalayo sa ating kalupaan at kung magpapatuloy ang kanyang bilis, ay lalabas na po ito ng PAR mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Sa ngayon po, wala na rin tayong nakataas na tropical cyclone wind signal dahil patuloy yung paglayo niya dito sa mga areas po na may signal kanina sa Bataan, Zambales, and Lubang Island. At in-expect natin na yung southwest monsoon ang mas mangingibabaw within the next 24 hours. Possible yung mga kalat-kalat na ulan, mga light to moderate rains naman po dito sa may Mimaropa, sa may Western Visayas, other parts pa po ng Negros Island region and Central Visayas, Zamboanga Peninsula and Bangsamoro region. Diyan yung pinakamatataas ang chance ng ulan. Habang nandito ng bahagi pa ng bansa, including Metro Manila, somehow mag-improve naman po yung weather conditions unlike po nitong mga nagdaang araw. At in-expect na lamang natin yung mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Madalas po yan sa hapon hanggang madaling araw. So, yung mga pulupulong pag-ulan, mararanasan din natin sa Metro Manila, no, Sir Benny? Yes, apo. Pero yung habagat? Ang habagat, dito pa rin po sa ilalim na parte, no, yung Mimaropa, Western Visayas, Western Mindanao. Yan. Oo, at wala pa namang ibang namumuong sama ng panahon na kayo namamataan.
Meron actually, pero napakalayo po eh. Ano siya ngayon, mahinang bagyo, pero in-expect na lalakas pa siya habang unti-unti lumalapit. Pero ito po ay by next week pa. Middle of next week pa. Oo. So within this week, improving weather po tayo, no? Kahit papaano. Apo, this entire week and the entire country naman po is fair weather conditions. Okay. Maraming salamat, Sir Benny. Salamat din po. Thank you very much, Sir Benny Zones Tareja mula po sa DOST Pag-asa. So yan po, no? Nasaan lalabas ng PAR ng bansa ang Bagyong Henry? Mabilis lang. Buti naman hindi nagtagal, ano? Pero yung mga pagulan, mga pulong pagulan, patuloy po na mararanasan. Pero ingat-ingat po tayo, ha? Dahil iba po talaga ngayon ang ating panahon. Yung mga sakit-sakit, ha? Lalong-lalo na. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Maya-maya po puntahan natin ang ating partnership, malaking partnership natin with Rotary International District 3810 na ating pong kaagapay. Lagi-lagi marami sa kanilang mga Rotary clubs. So, pasok na po ang Rotary Year 2026-2027, meaning, ayan, magsisimula na po yung mga bagong pamunuan ng Rotary clubs and of course, Rotary District. So kanina nag-kick off po yung kanila pong Rotary Year. Ngayong taong 2026-2027 ginanap dyan po sa Mandaluyong City. Kaya maya-maya po ay ating bibigyang daan yung mga ganap pa dahil ongoing pa. Kasama ang ating team DZRH Operation Tulong. Kanina tayo po ay nakapagpaalmusal, maaga pa lang, ano? Marami sa mga beneficiary po, lalong-lalo na po ng kanilang mobility devices na kanila pong tinutukan sa kick-off. No, marami po yan. Kaagapay po ang Philippine Red Cross at ang Rotary Club of Makati F. Sobel with the Church of Jesus Christ, the Latter-day Saints na mga partner din po natin. Kaya buti nandyan ng Sir Emil Orencia kanina. But anyway, 90 clubs, ano? Sabi ni SDG Joey Gabat, no, Senior Deputy Governor po for Programs ng District 3810 with the District Governor Bing Carion. Kanina nakasama natin sila dyan po sa may area ng Logistics and Multi-Purpose, no, Center ng Philippine Red Cross kanina. So marami po dyan yung mga elders ng the Church of Jesus Christ Latter-day Saints, sila din mismo yung mga nag-assemble, bumuo po ng mga wheelchair. Napakarami. Kaya maraming salamat. Tuloy-tuloy lang ang pagtulong natin sa ating mga kababayan. So anyway, mga kaibigan, puntahan muna natin at pagkwentuhin natin ang mga ganap doon ang ating Team Operation Tulong Aiza Gabriel. Aiza, magandang hapon. Aiza? Okay, Yes, Miss May. Ayan, go ahead, Aiza. So, kwento muna tayo, ha? Magkwentuhan tayo at kumusta na yung mga ganap ng kick-off ng mga programa ng Rotary District 3810. Yes, Miss May. Kasabay nga ng muling pagsibol ng Rotary Year ng Rotary International District 3810 ay nilunsad din yung iba't ibang programa na maaaring makatulong sa marami nating mga kababayan na isinagawa nga ngayong araw sa Philippine Red Cross sa Mandaluyong City. Miss May, kaninang umaga, sa unang bahagi ng kanilang programa ay naging parte nga yung pamamahagi ng mga mobility devices, particular na yung mga wheelchair natin na tinanggap ng humigit kumulang 100 nating mga kababayan. Miss May, kanina nung umiikot tayo, makikita mo yung kagustuhan, yung pangangailangan ng mga kababayan natin na magkaroon ng sariling wheelchair dahil ayon nga sa ilan sa ating mga nakapanayam o nakausap ay labis yung kanilang saya, yung tuwa. Dahil sa wakas muli na nilang makikita at malilibot ang paligid ng sila na lang mismo sa kanilang paligid. Pakinggan natin, Miss May, ang pahayag ni Kuyang Benicio Garcia. Papasalamat po ako sa mga lahat po ng sponsor na nagbigay po sa amin mga bagong wheelchair. Sa pamamagitan po ninyo, makakalabas na po kami ng bahay. At nagpapasalamat din po kami sa Rotary Club 101. Papasalamat po kami sa Philippine
at sa lahat po ng miyembro ng Red Cross. Maraming salamat po. Yan, Miss May, ang naging pahayag ni Kuya Benicio Garcia. No, Miss May, hindi lang dyan, nakausap din natin kanina yung isa pa sa mga recipient na si Nanay Elena. At Miss May, alam mo, hindi na rin napigilan ni Nanay Elena kanina na maluha dahil sa saya sapagkat sa wakas daw, no, ay hindi na raw sila basta nakaupo na lamang. Kasi yun yung isa sa mga niya, Miss May. Kaso, si Ate Elena kasi, Miss May, ay isa sa mga kababayan natin na tinamaan ng polio. Ayon sa kanya, yung kanyang polio daw ay nakuha niya noong, hindi siya inborn, Miss May, actually. Noong bata daw kasi siya, ay medyo sakitin siya. At batay sa kanya, ayon sa kanya, ito daw ay nakuha niya o nangyari na lamang din dahil daw naluto siya sa gamot. Kaya naman, yun nga, sabi niya, hindi na lang siya basta nakaupo ngayon sa isang tabi bagkos pwede na siyang umusad, Miss May, no, na sarili niya dahil doon sa kanya sa wheelchair na natanggap niya mula sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, katuwang din, no, ang Rotary Club of Makati at Subel sa pangunguna ni UCP Emilio Orencia. Pakinggan natin si nakitulong kasi pwede na kami nakaupo lang makalabas, paso. Salamat po sa Jesus Latter-day at ang mga bumuo ng programang Red Cross, Rotary Club. Maraming salamat po at nabigay mo kami ng pagkakataon. Maraming masaya. At aming sponsor na Ramon Magsaysan. Maraming salamat po. Yan, Miss May, napakinggan ninyo ang pahayag ni Ate. Alam mo, halos lahat ng mga naka-receive ng wheelchair, napansin natin, talagang umiiyak, ano? At yung pag-iyak na yun, sabi nila, yung kanilang galak na meron na sila ulit devices na pwedeng magamit, mobility devices nila, makakilos, makalabas ng bahay. Kasi karamihan sa kanila, nakita natin mga wheelchair nila, halos susuko na at masisira na. Totoo, Miss May. At actually, kanina nga, meron pa tayong mga kababayan na, yun nga, bit nila mismo yung kanilang mga wheelchair at makikita mo yung mga ringgilya ba ang tawag doon, Miss May, yung sa gulong na sumusuporta. Talaga namang sira na. O hindi naman kaya yung iba, yung mga particular na, Miss May, yung mga magulang, ng mga kapatid o mga bata na na-diagnose ng cerebral palsy, Miss May. Sila mismo yung may bitbit sa kanilang mga anak at yun, sinatsaga nila. Kaya din, labis din yung kanilang pasasalamat talaga doon sa natanggap nilang wheelchair. At Miss May, may mga larawan tayo na ipapakita ngayon. No? Kanina, nung nag-iikot din tayo at habang ongoing yung distribution ng wheelchair, mayroon tayong mga lolo at lolo na nabigyan din ng wheelchair na hindi na talaga naiwasan dahil medyo malamig doon sa area. Kinailangan nila na balutin, Miss May, ng cover dahil yun yung parang first aid na ginawa ng Philippine Red Cross para kahit papaano ay mainitan yung katawan ng ating mga lolo at lola dahil medyo, siyempre kapag nagkakaedad, medyo humihina na rin sa lamig yung ating mga lola. Pero makikita mo pa rin na kahit na ganoon, sila mismo yung kumuha, tumanggap, 'di ba? Miss May, yun yung doon priceless na makita. Kasi yung iba, sabi nga kanina ni SDG Eric Tayag, kung hindi tayo nagkakamali sa ilang milyon na mga kababayan natin na nangangarap na magkaroon ng wheelchair. Hindi lang sila basta yung mapalad na mabibigyan, kung hindi lahat ng tao na naroroon. Dahil hindi lang yung mga nakatanggap ng wheelchair, yung kumbaga talagang swerte. Dahil kung sino yung mga nagbigay at kung sino yung mga tao na siyang dahilan kung bakit naisagawa yung programa kanina, yung Rotary kick-off na ng Rotary District International 3810, ay isang malaking tagumpay yung kanilang nagawa. Basta kasi yung nagkakasama-sama, Iza, at nagkakatulungan ang lahat, biro mo ang Philippine Red Cross kasama, katuwang, di ba? Makita mo naman yung kulay, kung red yung Red Cross, yung iba kulay blue. And then of course, yung team ng ating mga partner mula sa Makati F. Subel ay yellow, yung kanilang wheelchair na
pero sila yung mga blue din. Blue ang color ngayon ng mga Rotarians di ba? Yes, Miss May. Kasama din ng color blue ng the Church of Jesus Christ, Latter-day Saints. Sila yung mga nag-assemble ng mga wheelchair. Pag nagkakasama-sama, nakakatuwa So mas marami po talaga pag sinasabi nga natin dito sa atin sa DZRH, pagka nagkakasama-sama, mas maraming naaabot na tutulungan katulad niyan. Kaya we are very, very grateful and thankful sa mga pagkakataon na marami talagang nagsasama-sama para tumulong, Imagine mo, napagkamahal na mga mobility devices na yan, pero hindi imposible na marami yung anong tawag nito, yung combination ng bilang ng mga wheelchair, mas marami yung mga natulungan for today dahil diyan nakafocus isa sa mga areas of focus ng administrasyon ngayon Rotary Year ni Governor Bing Carion at ng lahat ng kanilang mga presidente under ng District 3810. Yes, Miss May. At katulad nga din na nabanggit kaninang umaga sa panayam natin kay Sir Joey Gabat, ang kasalukuyan ding SDG ng Rotary International District 3810. Miss May, 90, siyam na pong mga clubs. Rotary Club sa ilalim ng kanilang distrito ang nagtulong-tulungan para maisagawa yung programa ngayong araw. And at the same time, Miss May, ang nakakatuwa pa rito, mayroon nga tayong mga kababayan na talagang sinadya pa. Yun nga, yung isa nga sa pinakamalayo na nakapunta kanina at nabigyan ng wheelchair ay mga kababayan natin mula pa sa Bataan. Miss May, tinungo nila mula Bataan papuntang Mandaluyong para lang matanggap yung wheelchair ngayong araw. Kasi yun para maiuwi na talaga nila at na marami talaga yung nagsikap na makarating kasi napakahalaga din na makarating yung iba para nang sa ganun ay ma-fit din sa kanila yung mga wheelchair, maisaayos yung pagbuo ng mga wheelchair. Tama ka dyan, Miss May. At yan din yung isa sa mga maganda doon sa wheelchair, particular na doon sa ipinamamahagi nila Sir Emil Orencia ng The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints dahil lahat ng mga nabigyan ng kanilang wheelchair, bago nila makuha yan, Miss May, sinusukat pa talaga mano-mano ng ating mga wheelchair assessors mula sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Yung mga recipients natin, yung sukat ng katawan, kung sakto ba talaga yung mga wheelchair na ibinibigay sa kanila. Dahil, sabi nga ni Sir Emil doon sa minsan niyang naging talk patungkol sa iba't ibang mobility devices, bagamat mayroong mga wheelchair na ipinapamigay, mas maganda pa rin na sakto at angkop doon sa mga kababayan natin yung makukuha nilang wheelchair para bukod sa mas madaling gumalaw ay mas magagamit nila ito ng maayos. Napakahalaga. Yun ang halaga kung bakit talagang sinusukatan. And of course, bukod dyan, napakaraming mga programa, kumusta? Of course, dahil nandyan ang Philippine Red Cross, nandyan yung kanilang blood letting. So, sabay-sabay halos, parang pinagsama-samang mga services, may vaccination, merong blood letting, simultaneous, tapos meron ding, I think meron na, anong ongoing ngayon, yung kanilang mga forum? Ngayong hapon, Miss May, kaninang saktong alauna ng tanghali, nagsimula na yung ikalawang bahagi naman ng kanilang programa kung saan isinagawa yung kanilang tawag dito, mga seminars. Una dyan yung disaster relief seminar, Miss May, kung saan isang representante mula sa Philippine Red Cross ang nagbahagi ng kahalagahan ng pagiging handa, lalo na sa mga sakuna. At isa din sa mga na-highlight doon ay yung mga sunod-sunod nga na sakuna na naranasan natin, particular na yung magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Tapos, mayroon din kasabay iyon na yan, mga life-saving tips, mga seminars na ginagawa naman para sa mga, o itinuturo sa mga Rotaractors na malaking bagay, Miss May, lalo na sa mga hindi natin inaasahang pagkakataon. Yes, so ibig sabihin, ang naging gampanin ng ating mga Rotaractors doon, sila yung mga youth ng mga Rotary clubs para doon sa disaster preparedness, mga disaster orientations or seminar. Tama, Miss May. At kasabay din nito, pagkatapos nung kanilang seminar patungkol sa disaster risk preparedness, ay magkakaroon din ng seminar naman para sa ating mga huwana, sa mga kababaihan,
ng breast and cervical cancer awareness seminar, Miss May, kung saan kasabay din nito ay nagkaroon din ng libreng serbisyo para naman sa breast and cervical cancer screening na libre din na natanggap ng mga kababayan natin na umattend sa kanilang programa kanina. At hindi lang dyan, Miss May, dahil yung mga Rotaractors natin o yung mga kabataan na kabilang sa mga Rotary ay bahagi din, Miss May, no, na naturuan ng mga lawyers na nag-a-assist din, nagbibigay ng mga legal services sa mga kababayan natin. Oo, dumating nga pala yung mga abogado, ano, na bahagi ng kanilang free legal service ngayong araw na ito dun sa kick-off. So talagang covered nila yung 7 areas of focus ng Rotary, nagsama-samang public service. Tama ka dyan, Miss May. Talagang walang iniwan. Lahat talaga, kumbaga sa isang tindahan, Miss May, nakalatag na loob lahat. Sa isang kainan, lahat ng putahe, kakainin mo na lang. Yun ang nakakatuwa talaga doon sa kanilang programa ngayong araw. At Miss May, kanina din nung bago tayo makaalis doon sa may area, kasi meron din silang mga activity, Miss May, sa labas. Nagpamahagi din ang Rotary International District 3810 sa mga kalapit na eskwelahan, no, ng mga school supplies and libro, Miss May, no, na isa sa mga advokasya ng Ramon Magsaysay. Partikular na nila Mama Diwata at Sir Joey Gabat. Nung nakaraan, nung nag-guest sila, Miss May, natatandaan mo, di ba? Yun yung isa sa mga kanilang advocacy. Kung nangangalap sila ngayon ng mga libro, at ito yung itinamamahagi nila sa iba't ibang mga eskwelahan para mapakinabangan naman ng ibang mga kabataan. Dahil naniniwala sila na yung simpleng, actually hindi yung simple, yung mga libro na ibinibigay sa kanila, ibinodonate, ibinibigay naman nila doon sa mga bata ay malaking bagay. At saka mahalagang maibalik yung mga libro sa kamay ng ating mga kabataan para mabasa. Hindi puro gadgets yung kanilang nababasa at doon ay nagiging dependent yung kanilang yung kanilang thinking, di ba? So napakaganda ng pagsibol, yung theme ng Rotary District 3810 under kay Governor Bing Carion, na yung pagsibol nga naman. So, lahat ay naririyan. Of course, yung wheelchair provisioning, and then, dami, covered nila lahat. Congratulations. Pati yung mga mental health seminars na pinag-uusapan natin kanina. And then, of course, yung mga screening, di ba, sa mga kababaihan, cervical, pwede rin, yung para dun sa check-up, para sa anti-breast cancer, of course, para maiwasan, Tama, Miss May. At Miss May, kaninang umaga, mabilis na sold out ang ating palugaw. At kasama din tayo, bahagi din at tayo ng naturang programa. Marami din actually, side by side ang mga pagkain, Yung mga palugaw din ng Rotary. I think Rotary Club of Manila Ilustrado, kung di ako nagkakamali, sila yung katabi natin dun sa palugaw. Sila yon. So, makakapartner din natin sila. Yes, Miss May. Yan ang antabayanan natin, antabayanan ng mga kababayan natin dahil yung mga iba pang mga Rotary clubs na kasama natin kanina ay yun nga, katulad nga na nabanggit. May iba't ibang mga flagship program na talaga namang panigurado ay mapapakinabangan ng ating mga kababayan. At kanina nga, Miss May, may mga iba pa tayong mga partners din na nakasama. Partikular na nagbigay din sa atin, kapartner ng ating lugaw at itlog at syempre ang regent, Miss May, ni Sir Jimmy. Sir Jimmy Ocampo, ang Rotary Club of Malate Prime na ang presidente ngayon. Ang punong abala kanina, nakita ko busy Sir Elmer Estrella. Yes, Miss May. Kanina nga, hinahagilap ko nga si Sir Elmer. Hindi ko si mahuli at talagang suporta rin at nag-a-assist din ng mga kababayan natin sa pag-turnover naman ng mga wheelchairs. At Miss May, kanina nakasama din natin si Miss Ana Go na siya namang dumating si Ma'am Ana. Yes, meron pa siya mga giveaway bags sa ating mga estudyante para sa ating anniversary. Yan nga po. Si Miss Ana Go naman, Miss May, kanina ay nagpamahagi din ng ilang mga gulay para sa mga recipients naman ng wheelchair. So talaga sulit talaga, Miss May, yung punta ng mga kababayan natin, mga nakatanggap ng wheelchair dahil lahat ay talagang umuwing masaya. Masayang masaya. Miss May, maya-maya ay makakasama natin si Governor Bing Carion
na siyang punong abala din at panigurado maraming ikukwento para sa kanilang papasok na Rotary Year, gayon din sa kasalukuyang nagaganap na programa dyan sa Philippine Red Cross sa Mandaluyong City. Maraming salamat, Aiza. Ito pa rin, Miss May, si Aiza Gabriel para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una. Uy, pasalamatan mo yung ating Team Operation Tulong, Aiza. Go ahead. Ang ating Team Operation Tulong na nakasama natin kanina. Mula magdamag hanggang ngayon. Mula kahapon, si Kuya Miko Derilon, ang ating couple, Miss May, si Tita Weng at Kuya Dong de los Santos, si Kuya Mulong, si Tita Orlit, na talaga naman dire-diretso din ang luto. Mula luto hanggang sa pamimigay natin kanina dyan sa Mandaluyong City, ay kasama natin siya, si Kuya Ariel at si Kuya JR, no, ang ating mga piloto. At syempre, ang ating mga interns mula sa Cavite State University, ang apat nating mga katuwang na interns na talagang all out din naman sa pagkuha ng mga larawan at videos para sa isinagawang programa ngayong araw. Oh, isa-isahin mo daw yung pangalan ng mga interns. Nagtatawanan sila dito, wala kang kopya, no? Kayo talaga, ha? Eto, ma'am, ang mga interns natin, sila Andela Cruz, sila Chancho. Parang nakikinig yung kanilang mga parents, mga parents, nakagaga nilang umalis ng bahay. Yes, maraming salamat po sa pagpayag na pagsama sa inyong mga anak sa amin. At talagang nakita natin, Miss May, yung dedication nila sa pagtulong. Hindi lang sila basta nagko-cover, maski sila mismo nag-a-assist na ng mga pasyente para malaman kung saan ba yung mga pupuntahan na lugar, kung saan ba dapat yung destinasyon, kung saan bang mga serbisyo ang pwede nilang ma-avail doon sa ating programa kanina. Ang ating mga interns, Miss May, mula sa Cavite State University, Imus Campus, ay sila Andela Cruz, si Chance del Rosario, si Eliza Pantoja, at si Mitch Opalalik, Miss May. Ayan, ang ating mga nakasama kanina. Maraming salamat, Aiza. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat sa ating team DZRH Operation Tulong sa isang malaking partnership sa pagsisimula ng Rotary Year 2026-2027. Of course, this time with District 3810. Marami po tayong mga partners, ha? Meron tayong mga partners from the Rotary International District 3780, 3800, 3830. Ayan, 3800 nga. Lahat yan. Diba? Okay? Standby lang po. Oras natin, 35 minuto. Makalipas po ang 3:00 ng hapon. Ang oras Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Unboxing MX3 tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy nakaka-joyful! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan!
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa latest happenings at trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Pilipinas, oras po natin, 46 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon. Uy, batiin lang natin ha. Happy birthday daw kay Ma'am Gertrude Han sa office po ng Supremo Senator Lito Lapid. Happy birthday Ma'am Gertrude. Ang pagbati of course mula sa inyong team Lingkod Lapid. Siyempre, ayan, nandyan ang Chief of Staff Sir Ricky Ileto. Of course, Kuyang Benji. Ayan, Miss Jeremy, Michi, Jenny, at lahat-lahat. Ayan, happy birthday. Happy birthday. At ngayon mga kaibigan, batiin lang natin lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon ha. Wow, daming mga nakatutok. Lalo na yung mga member ng Operation Tulong ha. Aking dami na kita. Sige, mamaya na. Punta muna tayo mga kaibigan. Puntahan na natin ang kick-off ng Route 3 International District 38110 dyan po sa Mandaluyong City. Makakausap na natin ang kanila pong District Governor, RI District 3810, wala iba kundi si Dr. Maria Rosa Bing Carion. Gov Bing, magandang hapon. Good afternoon. Saka na ang successful ng aming kick-off. Di ba nandito ka kanina? Yes, Gov. Kaya natutuwa po kami. Opo, natutuwa kami dahil significant. Oo. Kasi ano yan, New Year namin, July 1 is the start of my
year as governor. Opo, kaya start na. 365 days, I know. Oo, Talagang go. itong kick-off na nakita mo, talagang it's such a blessing, kompleto yung mga ginawa namin, mga advocacy, grabe. Yes, go. Talagang pati kami, maraming salamat bilang partner po ng inyong kick-off. Kahit papano, nakapagpaalmusal tayo ng masarap kanina, maaga pa lang, early morning. Ang init sa tiyan ng iyong lugaw. Masarap ba, Gob? Masarap? Oo, niluto mo with love, halatang halata. Of course, sa aming team Palugaw, ay naku, lalong-lalo na komplendo yung aming team Palugaw kanina dyan, Gov. Thank you. I know, Oo. grabe. So, Gov, kumusta, no? Dahil nag-kick off na kayo at mukhang na-cover po ninyo sa inyong mga services kanina sa kick off yung tinatawag ninyong 7 areas of focus kung saan tututok muli ang mga programa ninyo sa Rotary. Ano po ang susunod? Ang ano namin ngayon, masyadong na-excite lahat ng impact rating presidents, yung mga presidente ko. So gusto nilang gawin sa kanilang mga barangay. Di ba napaka-importante? Di ba like caring for the environment. So tuturuan nila yung mga kabataan how to process yung mga plastic para hindi tinatapon and then gagamitin for mga projects. Di ba yung example, things that are doable na walang gastos. Di ba? Pagkatapos, nagkaroon din kami ng forum on disaster risk. Di ba, grabe na ngayon. Ang daming lindol, ang daming bagyo, di ba? So, tinuruan din namin sila na, ang sabi namin, maggagawa pa kami ng mas detailed na forum para sila mag-appoint ng 2 members sa kanilang club at sila mag-explain sa barangay. Di ba, ang ganda nung gano'n na may dala ka na ng yung go kit mo, na pagkagising mo, nakaready na, nandun yung sapatos mo kasi hindi mo alam eh. Diba? Opo. Hindi Tama. natin alam when the big one is. Yes, very timely. Lalong-lalo na't kalahok ninyo ang inyong mga Rotaractors, ang inyong youth. Ay, ang ganda. At alam mo, sabi kasi ng president ko ng international, si Ying Kababalola, dapat daw kasi the Rotaractors are the future, di ba? Yes. Sila mga bata kailangan i-involve na namin. Yes, Governor. Parang ano na sila, parang Rotarians, because they are in effect Rotarians, kaya lang Rotaractors pa sila because of the age, di ba? Yes, pero today nandito sila, ang dami nila. So alam mo rin, ang natutunan namin, ang pinaka-importante sa education, no? Hindi yung sinasabi mo. Yung pinapakita mo. Diba? Oo, yung gano'n. Like ikaw, nagluto ka ng lugaw, pinarte namin sa lahat dito. Yun na yung gano'n na, oh my God, ang bait naman, ang sarap, mainit sa tiyan. Yung, I mean, hindi yung, ang pangit naman ito. Kasi masarap yung gano'n na, na ino-honor natin sila. Diba? So, hindi nila malilimutan yung ganon. Yes, and another thing, daming umiyak na mga beneficiary po ng inyong mobility devices. Dami. Grabe. Nakuhanan nga namin ng mga picture. Grabe. Alam mo, may isang tatay na lolo, yung, alam mo yung hikbi niya, yung parang, ganon yung sa tuwa. Hindi na makapagsalita kasi talagang, you actually give dignity in mobility, di ba? Kasi parang nagkaroon sila ng pag-asa. Yes. Diba? May wheelchair, hindi na nila iintindihan yung kanilang caregiver na... kasi pag minsan, yun din, binubuli ka rin, di ba? So at least, alam mo, independent ka na, di ba? Independent ka na pwede kang magpasyal-pasyal and everything, di ba? So, nakaka-warm ng heart. And alam mo, on the way here kanina, so I was here at 7:30, pero in my car, nagro-rosaryo na ako. Sabi ko, Jesus, sabi ko, guide me for my year and show me the way. Ay, grabe. Pagdating ko dito, talagang everything was humming. All the energy was so wonderful. Kasi kasama nyo po ang almost 100% ng inyong mga Rotary clubs. I think more, according kay SDG Joey Gabat and Ma'am Diwata, I think more than 90 clubs. Ang nakiisa. Talaga, grabe. Nag-sign up sila lahat. And lahat sila may kanya-kanyang dala. Yes, of course. Na mga recipients ng wheelchair. Yung mga sa bloodletting. Imagine that.
And then imagine what that can do, yung bloodletting, makakatulong sa mga tao, di ba? Yung mga, nakaikot ka yung pa, mga Gov. women. Naikot mo ba? Ang daming mga serbisyo na naririyan. Grabe. Lahat. Pati yung mga bus ng breast cancer, Yes. cervical cancer, yung sa vaccination namin for the young kids. Yes, Ang yes. galing din. Grabe. So wonderful. And then, of course, yung last part ninyo, ayan, ongoing, yung mga seminar, disaster Yes. preparedness, Ito. diba? Mental Ito na, health. Yeah. Nangyayari na ngayon. Tumakas lang ako para makausap ka. Napakaganda. Siya ang lakas mo sa akin eh. Alam mo naman yun. Sorry naman, Gov. Tumakas ang governor. Anyway. So, Gov, so 7 areas of focus, but then alam namin, na kanya bilang mga governor, meron kang mga signature projects and programs. Ano po ang asahan natin, of course, dito sa iyong Rotary year? Pumunta kami sa Ilaya, Barangay Ilaya. Interactive Barangay Ilaya School, integrated school, at nag-donate kami doon ng over 100 yung backpacks na bag, katapos lahat ng kanilang young children. So sinabi ko sa mga presidents ko, gawin natin, may mga coloring books, mga Crayola, kasi sabi ko, nung bata ako, kaya naho ng creative instincts ko, kulay ng coloring book. Kasi siyempre, di ba? Yung creative mo na excited, di ba? Kaya nga napakagaling mong writer, Gov, Doc. Gov Doc ka pala dapat. Ang tawag namin sa inyo, Gov Doc. Napakagaling. Biographer. So, Gov, para po, kick off nyo pa lang day 1 nyo ngayon So, para po sa inyong pagkakataon siguro, unang-una, pasalamatan mo yung mga partners na nagkaisa at nagtulong-tulong, nagsama-sama ngayong araw. Of course. Totoo yan. They're really wonderful. I gusto kong pasalamatan lahat ng partners namin for this kick-off, especially Philippine Red Cross kasi dito namin ginawa. Katapos lahat ng yung Philippine Cancer Society for all the tests for the women and the girls, di ba? And then yung mga legal namin, advisors, grabe yung mga lawyers, nagawa sila ng forum for yung may problema. So hindi ko na pwedeng sabihin lahat kung sino sila, di ba? Ang dami Yes po. Lahat na. Of course, all the clubs. Lahat makakasama mo at magre-report sa'yo. Ay, oo, talaga. I love them all. Alam mo, I love them. They're awesome. Awesome human beings. I told them. Nakikita namin dito, Gov, yung hindi mo nakikita. Galing mo palang magsayaw side by side kay Dr. Eric Tayag. Umindak ang governor, ang galing. Mahilig. Ayan. Nasa tabi mo pa naman si Dr. Eric Tayag. di ba? Rotarian. Talagang pag nagsama-sama, lahat ng talento lumalabas, governor. But anyway, looking forward po sa inyong sa partnerships po ng inyong, I think, how many clubs do you have now under 3810? 111. So you have 111 clubs. Ayan. Right. Wala tayong iwanan, ha? Yes, Governor. I'm a phone call away for you. And I'm a phone call away. Yes, Go. Basta tayo tutulong sa ating mga kababayan. Wala talagang iwanan yan. Of course. Maraming salamat, Governor, at hindi na namin kayo paabalahin pa. Alam ko hanggang mamaya pa kayo. Salamat, May, ha? Thank you so much. With a grateful heart, I love you very much. Congratulations po sa inyong lahat. Ayan, mga kaibigan, thank you so much, Governor Dr. Maria Rosa Bingcarrion, District Governor ng Rotary International District 3810 sa kanilang successful kick-off. Marami pa tayong mga partner na iba Ayan, so nakita nyo po aga pa lang kanina nakasama natin ang Rotary International District 3810 at for 1 whole year aarangkada yung kanilang mga programa at project. Mga kaibigan, tayo ay pupunta sandali, report muna tayo. Oo nga. Thank you, Jeric. Naglabo, anyway, sige lang. Meron tayong balita from Pag-ibig Fund. Ayan,
Jeric, ang ating balitang Pag-ibig Fund ay yung alok ng Pag-ibig Fund na Special Assistance for Financial Emergencies o Safe Loan para sa mga miyembro nito sa harap. Nung naging epekto nga po ng krisis na binunsod ng tensyon dyan sa gitnang silangan, tatanggap na halagang 10,000 pesos cash loan. Loan po ito, yung mga kwalipikadong miyembro. Bahagi ng napapanahong tulong ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa bawat manggagawat pamilyang Pilipino, lalo na yung mga naapektuhan po ng gulo sa Middle East. Una nang tinulungan ng gobyerno sa pamamagitan ng Special Benefits Package, yung mga OFW po, yung mga Overseas Filipino Workers na nirepatriate mula po sa gitnang silangan. Ayon nga po kay Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, yung paglalaan po ng safe loan sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund ay isang paraan para agad na matulungan ang mga ito mula sa epekto po ng Middle East conflict, particular yung mataas sa presyo ng gasolina, kuryente, pamasahe at magastusin sa araw-araw na pamumuhay. Pero sinabi naman ni Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marilen Acosta na mas pinagaan pa ng ahensya yung application para sa safe loan dahil ginawa na lamang nila itong simple at mas madali na i-access para po sa mas mabilis na approval. Punta muna tayo kay RH19 na Nolasco. Alamin natin, merong nananawagan ng pagkakaisa laban sa human trafficking. Ibalita mo yan, Tina. Ms. May, nanawagan ng pagkakaisa ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa mga ahensya ng gobyerno at pribadong sektor upang tuluyang masumpo ang talamak na krimen ng human trafficking. Sa pagbubukas ng National Anti-Trafficking in Person Awareness Month ngayong Miyerkules, ayon kay IACAT Assistant Secretary in Charge Michelle Lapus, isang komplikadong krimen ng trafficking na nananamantala sa kahinaan ng mga biktima gamit ang organized network sa loob at labas ng bansa na dapat nang mawakasan. Git ni Lapus, mapipigilan lamang ang organized crime sa pamamagitan ng organized system of justice. Kasabay nito, hinimok ng IACAT ang publiko na isumbong ang anumang posibleng kaso ng trafficking sa kanilang action line na 1343. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Again, batiin lang natin mga nakatutok sa atin ngayon ang office ng Supremo Senator Lito Lapid Sen. Maraming salamat, of course, partner Florante Rosales. Di ba kanina? Again, happy birthday kay Ma'am Gertrude Han. Yan, mula ang pagbati, of course, mula kay Chief of Staff Ricky Leto. Yan, ang team, of course, Sir Benji, Ma'am Shermy, Ma'am Michi, Ma'am Jenny, lahat-lahat. Ayan, mula sa office ng butihing Supremo Senator Lito Lapid. Wala na tayong oras. Oo, anyway, batiin lang natin. Maraming salamat sa lahat po ng tumutok. Ayan, Anthony Abrenica, maraming salamat po. Katinay, alarko na ba ating mga miyembro? Ayan, Ernesto Blasco. Ayan, and mga nakatutok sa atin, Katinay Alarcon. Willie Relador daw, batiin natin. Ka Arman Castaneda, ayan, Ka Romeo Kimuyog, lagi nakatutok, thank you so much. From Matatag, Operation Tulong Matatag, ka Jerry Sumagaysay, of course, Jackie Sanchez. Jackie, thank you ha. Thank you so much sa pasalubong. Ayan, Sir Anthony Abrenica, and then Randy Santisas, tama ba? Oo, and then Bunsoy Choi III. Ayan, lahat-lahat na po ng ating, of course, mga member ng Operation Tulong. Magpapaalam po tayo sa pangalan na buong pwersa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong. Ang lahat, of course, andyan si Isa Gabriel, si Ellen Jacinto, ating mga practicumers, si Ann, si Chan, si Eliza, sino pa? Si Mickey. Ayan, kinakalimutan mo si Mickey eh. Maraming salamat, Charik. Pareto, RHTV, ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po ang Mayor Lacaydeo Macalman, Bistea Petro Corpus sa programang DZRH Break Time. Lola Amparo Parinto Renueva, Lola. Ayan, sorry, di ko napupunta ang lola ko dyan sa Dalandanan, Valenzuela. Batiin ko raw siya. This time check is brought to you by AC. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is
ACS.